Alora, magandang hapon po sa ating lahat, higit sa ating Panginoon. At minsan pa, salamat sa mga testimony na pinagkaloob ng ating mga kapatid. Ang papurit parangal ay tanging sa Panginoon. Maging sa minsan pa sa oras nito, pinakita ng Panginoon na ang Diyos ang siyang may control at may akda ng lahat ng bagay. Katulad kay Sister Odi, 2 beses nag-error. Pero kalooban ng Panginoon pa rin yun kasi hindi siya makakabirit kasi ninenervyos siya eh. Pero dahil doon, kumbaga naalis yung nervyos niya. Purihin ng Panginoon sa kabutihan niya. Pwede na? Okay na? Amen. Alora muli, magandang hapon. Ang ating pag-aaralan ngayon, manggagaling sa aklat ng Ezra sa Lumang Tipan. Sa chapter 9, buong chapter ng Ezra chapter 9. Basahin po natin kasi hindi yan nakalagay dyan, medyo mahaba-haba. Ang sabi niya rito sa English version, "After all this had been done, some of the leaders of the people of Israel came and told me that the people, the priests, and the Levites had not kept themselves separate from the people in the neighboring countries of Ammon, Moab, and Egypt, or from the Canaanites, Hittites, Perizzites, Jebusites, and Amorites. They were doing the same disgusting things which these people did. Jewish men were marrying foreign women, and so God's holy people had become contaminated. The leaders and officials were chief offenders. When I heard this, I tore my clothes in despair, tore my hair and beard, and sat down crushed with grief. I sat there grieving until the time for the evening sacrifice to be offered, and people began to gather around me. All those who were frightened because of what the God of Israel had said about the sins of those who had returned from exile." Verse 5, "When the time came for the evening sacrifice, I got up from where I had been grieving, and still wearing the torn clothes. I knelt and in prayer and stretched out my hands to the Lord of my God. I said, 'O God, I am too ashamed to raise my head in your presence. Our sins pile up higher than our heads. They reach as high as the heavens. From the days of our ancestors until now, we, your people, have sinned greatly. Because of our sins, we, our kings and our princes, have fallen into the hands of foreign kings, and we have been slaughtered, robbed, and carried away as prisoners. We have been totally disgraced, as we still are today. Now, for a short time, O Lord our God, you have been gracious to us and have let some of us escape from slavery and live in safety in this holy place. You have let us escape from slavery and have given us new life. We were slaves, but you did not leave us in slavery. You made the emperors of Persia favor us and permit us to go on living and to rebuild your temple, which was in ruins, and to find safety here in Judah and Jerusalem." Verse 10, "But now, O God, what can we say after all that has happened? We have again disobeyed the commands that you have given us through our servants, the prophets. They told us that the land we were going to occupy was an impure land because the people who live in it filled it from one end to the other with disgusting, filthy actions.
They told us that we were never to intermarry with those people and never to help them prosper or succeed if we wanted to enjoy the land and pass it on our descendants forever. Even after everything that has happened to us in punishment for our sins and wrongs, we know that you, our God, have punished us less than we deserve and have allowed us to survive. Verse 14, then how can we ignore your commandments again and intermarry with these wicked people? If we do, you will be so angry that you will destroy us completely and let no one survive. Verse 15, Lord God of Israel, you are just, but you have let us survive. We confess our guilt to you. We have no right to come into your presence. Ang mensahe ng Panginoon sa oras nito ay may titulong Boundary Against Sin o hangganan kontra sa kasalanan. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Purihin ka, Ama, dakila ka. Lord God, hindi ka po nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakilanman. Mahabagin ka, Panginoon, dahil nga po sa iyong habag, sa iyong awa. Naririto kami, malaya kami nakakalapit sa iyo. Pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng kaligtasan. Pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu bilang tanda at tatak na kami mga hinirang mo. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga na napakabuti mo. Lord God, kung hindi ka unang umibig sa amin, hindi namin maintindihan kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Kaya nga po sa oras nito, minsan pa sa trono ng biyaya, Lord God, all-knowing ka. Nakita mo ang lahat ng aming mga sinabi, narinig mo ang aming mga sinabi, ginawa, Panginoon, sa mga nakalipas na oras, sandali ng aming buhay, Panginoon. Kaya muli po sa oras nito, Lord God, banal ka. Kaya anumang pong batik na karumihan, patuloy kami nagpapakumbaba. Humihingi, Panginoon, paglilinis upang nang sa gayon, tunay nga na maging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Lord God, dalahin ko, Panginoon, na tunay nga, patuloy ka pang kumilos sa mga sandaling ito. Tunay nga ang pananampalatayang ipinagkakaloob mo. Ang buto ng pananampalatayang ito, O Diyos, ay tumimo sa aming puso't isipan. Lord God, lumago, manahan, Panginoon, upang nang sa gayon tunay nga sa pamamagitan ng mga salitang ito, O Diyos, na natanim sa aming puso't isipan. Lord God, ito po, O Diyos, ang siyang magwigwida sa amin upang kami makalakad ng naaayon sa iyong nais, Panginoon. Sapagkat tunay nga, habang kami lumalakad sa iyong nais, ikaw po, O Diyos, ang aming napaparangalan. Karapat dapat kang papurihan, pasalamatan, sapagkat tunay nga, saan kami pupulutin kung hindi mo kami kinahabagan. Kaya muli po, Ama, sa oras nito, patuloy kong pinagkakatiwala na tunay nga, Lord God, tulungan mo ang iyong banlingkod na may deliver ko na may kasimplihan ng iyong mga salita upang nang sa gayon, tunay nga, Lord God, ikaw po mapaparangalan, instrumento lamang po ako. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat sa tayong panganlamang ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon, asaling tagapagligtas. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, boundary against sin. Hangganan kontra sa kasalanan. Dito sa ating pag-aaralan, Ezra chapter 9, verse 1 to 15, buong chapter. Ngayon, para mas maintindihan natin, sino nga ba si Ezra? Dito sinasabi na Ezra was a priest in the line of Aaron and a teacher well-versed in the law of Moses. At dito sinasabi rin na he had been assigned to administer justice by the king of Persia. Si Ezra, isa siyang saserdote, hinirang, itinalaga ng hari ng Persia, sapagkat sa mga sandaling ito, kumbaga, pagkatapos ng ilang buwan, ilang panahon na ang mga Israelita ay nakabalik na sa Jerusalem pagkatapos ng mahabang pagkakatapon sa Babylonia, ito na yung pagkakataon na the people of Israel had been exiled in Babylon, but the Babylonians were defeated by the Persians, and King Cyrus decreed that they were to return to Jerusalem and rebuild the temple. Kumbaga, dahil sa hari ng Persia na si King Cyrus, kumbaga, inatasan ang mga
itinalagang Israelita na i-rebuild ang templo at ang lugar ng Jerusalem. At sa pagkakataong ito, ang bumalik ay si Ezra kasama ang ilang mga Israelita. At dito, dun sa verse 1 and 2 nating binasa, sinasabi na ilang leaders na kasama ni Ezra, ibinalita kay Ezra na itong mga Israelitang kasama nilang bumalik ay nag-asawang muli. Nag-asawang muli ng mga babae o mga taong naroon na naiwan sa Jerusalem. At dito, kumbaga, ipinaunawa ni Ezra at ng mga leaders ng mga panahong ito sa Israel na kasalanan na mag-asawa kayo ng mga taong naririto na mga hindi Israelita. Ika nga. Kumbaga yun yung naging kasalanan ng mga Israelita kung bakit din sila naipatapon, natalo sa digmaan at napalaya sila sa Jerusalem. Ika nga. At dito, kumbaga pinaunawa nga na sa atin na sa pagkakataong ito, nung malaman ni Ezra na ang mga Israelita ay muling nag-asawa ng mga hindi Israelita, sa sobrang lungkot ni Ezra, binunot niya ang kanyang buhok, nagbunot siya ng kanyang balbas, nagpinunit niya ang kanyang damit, tanda ng kanyang matinding pagluluksa sa kasalanang ginawa ng kapwa niya Israelita. Ngayon, sa pagkakataong ito, kumbaga, nagdadalamhati si Ezra dahil nanumbalik na naman sa pagkakasala ang mga pasaway na Israelita. At sa pagkakataong ito, kumbaga, hinintay niya yung evening sacrifice para siya'y maghandog para nang sa gayon makita ang kanyang pagdadalamhati dahil sa kasalanang ginawa ng mga Israelita. Sa ating pag-aaralan, meron tayong mga punto na titingnan. Una, ang sabi nga niya rito, what must be the foundation against sin? Ano ba ang kinakailangan nating maging pundasyon para mabatid natin, maunawaan natin kung ano ang kasalanan? How do we know what is right and wrong? Paano natin malalaman kung ano ang tama at mali? At dito sinasabi nga na hindi ito nababatay kung ano yung nararamdaman mo. Dapat nating maintindihan na ang godly reaction natin ay dapat ma-recognize natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ika nga. Ngayon, ano nga ba ang kasalanan? Ang sabi nga niya rito, what is sin? For such a small word, a lot is packed into the meaning of sin. The Bible describes it as the breaking or transgression of God's law. Yung pagsuway mo, paglaban mo sa lahat ng batas na sinasabi ng salita ng Diyos. It is also defined as disobedience or rebellion. Hindi pagsunod, pagsuway sa mga utos ng Diyos. Sinasabi nga sa Deuteronomy 9:7, as well as independence from God. Ibig sabihin yung inilalayo mo ang sarili mo sa Diyos. Kumbaga sarili mo ang nasusunod. The original translation means to miss the mark of God's holy standard of righteousness. Ang pinakasimple, ibig sabihin, yung hindi mo nagagawa yung pamantayan ng Diyos. God's holy standard of righteousness. At dito nga sa pagkakataong ito, nakakalungkot mang isipin na sinasabi nga na mayroong mga ilang tao na nagsasabing, Kristiyano ako, Kristiyano siya, pero katulad nga nitong mga Israelita na ating binasa, para bang mas pinipili rin nila na mag-asawa rin ng mga hindi Kristiyano. Ika nga. Sinasabi nila na ipinag-pray ko naman to. Pogi to, maganda to. Ika nga. Kumbaga, ipinalangin ko to. Pero malino na sinasabi na hindi yan kalugod-lugod sa Diyos. Ika nga. At meron naman nagsasabi na, kumbaga,
mag-asawa kaming Kristiyano, pero mas pinipili nilang maghiwalay. Kasi dito kami mas nagkakaroon ng kapayapaan. Kahit sa lungat na hindi yan ang batayan ng paghihiwalay ayon sa salita ng Diyos. Ika nga. At may nagsasabi rin na mag-boyfriend kami, mag-girlfriend kami, dahil ginagawa naman ng mundong ito, okay lang na kami mag-live-in, okay lang kami mag-premarital sex. Ika nga. Kasi yan naman ang normal na ginagawa ng mundong ito. Ika nga. Kumbaga, mga ilang pamantayan ng mundo na ating ginagalawan, pero malinaw na sinasabi na salungat sa salita ng Diyos. Ika nga. At dito, kumbaga, maaring sinasabi nila na minsan, katulad na halimbawa yung sinasabi ko, ang buwan ng June ngayon, kumbaga, Pride Month. Ika nga. Pag mag-aano ka sa balita, lagi mo nakikita lalo na sa Pilipinas ngayon. Ika nga. Pero, kumbaga, kahit sabihin mo pilit binabaluktot para sabihin lang na umayon sa kanilang kagustuhan, ika nga, sa kanilang prinsipyo. Pero malinaw na hindi yan ang batayan ng salita ng Diyos. At para maintindihan natin, kumbaga, to recognize sin, it must be from the Word of God. Para natin maintindihan ang kasalanan, ito dapat ay nakabase kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi kung ano sinasabi ng mundong iyong ginagalawan. It must be recognized ayon sa salita ng Diyos. Scripture reveals to us what sin is. Ipinapahayag ng salita ng Diyos kung ano ang kasalanan. At dito nga, ang sinasabi na nalungkot, nadalamhati si Ezra sapagkat sa pagkakataong muling ito ay nag-asawa muli ang mga Israelita ng mga hindi Israelita. Ika nga. Kaya ang sabi nga, Ezra laments, for we have forsaken your commandments. Hindi namin sinunod muli ang iyong mga utos. Ang sabi ni Ezra. At dito, kumbaga, ipinaunawa nga niya rito, Ezra's citations are a summary of passages such as Exodus 34:11-16. At dito nga, yung sa mga verses na yan, supporting verses na yan, makikita natin na dyan sinabi ni Yahweh na huwag kang mag-aasawa ng mga hindi lahing Israelita. Bakit? Kasi, yung mga taong yan ang magiging daan para gayahin mo yung mga ginagawa nilang pamumuhay. Gayahin mo yung mga pagsamba nila. Yan ang magiging daan para maimpluwensyahan ka na hindi gampanan yung dapat mong gampanan bilang lahing pinili. Ika nga. Gayon din sa mga Kristiyano. Ika nga. At sinasabi nga niya rito na alam ng Diyos dahil ang puso ng tao ay sadyang may pagkapasaway. Kumbaga kahit sabihin mong, ay, pogi naman tong, maganda naman to. Baka naman maakay ko sa pagiging Kristiyano. Baka. Pero kung paano kung hindi? Ako, grazie Dio. Ako kasi, Sister Jenny ang ginamit para makakilala ko. Pero pasaway din yan kasi unbeliever ako eh. Pero, hindi lahat ganon. Nagsaper muna siya, ika nga. Magsasaper ka. Magsasaper ka, ika nga. Kaya kung ayaw magsaper, melyo, na kung single ka, ang hanapin mo ay yung sinasabi na dapat mong hanapin, ika nga. At dito, sinasabi nga na, may mga sitwasyon na magiging paraan yon, pero bilang sinasabi nga niya rito na ang utos ng Diyos dito sa mga Israelita, huwag kayong mag-aasawa ng mga hindi Israelita kasi sila magiging daan para itulak nila kayo sa mga pagsambang hindi kalugod-lugod para kay Yahweh. Ika nga.
At dito, kumbaga sinasabi nga na, maging sa atin bilang mga Kristiyano, dapat nating maintindihan na yung pagiging Kristiyano natin, mabatid natin kung ano yung pamantayan ng sinasabing kasalanan ayon sa salita ng Diyos. Ang sabi nga sa Galatians 5:19-21, now the works of the flesh are manifest, which are this adultery, fornication, uncleanliness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, sedition, heresies, envyings, murders, drunkenness, rebellions, and such like, of which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Kumbaga, mga ilang pamantayan na sinasabing kasalanan sa pamantayan ng Diyos. At ang sabi nga niya rito, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, ika nga. Mga kasama sa kasalanan. At ang sabi nga niya rito, the term flesh often refers to the sinful nature of humanity which is opposed to the Spirit of God. Kumbaga, kalaban sa Espiritu ng Diyos na ipinagkaloob sa kanyang hinirang. Ika nga. Sa Matthew 5:13-16, ang sabi nga niya rito, ye are the salt of the earth. Tayo raw mga Kristiyano. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Katulad tayo ng asin, na kapag nawala ang alat, wala ng silbi, itinatapon na lamang. Ye are the light of the world. Katulad kayo ng ilaw ng liwanag ng mundong ito. O yung mga volleyball team natin. Light. Nagiging light nga ba kayo? Baka pundido. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Dapat yung liwanag nyo makita. Ika nga. Makita ang liwanag ninyo. Hindi itatago. Hindi itatago rito. Anong silbi ng liwanag na yan kung nakatago? Ika nga. Inilalabas ang liwanag para maging liwanag kayo sa dilim. Yun ang sinasabi, pinapaalala sa atin. Kaya nga dito, ang paalala sa atin dito na yung mensahe natin, nalungkot si Ezra kasi nabalitaan niya na ang mga Israelitang kasama niyang bumalik sa Jerusalem ay nag-asawa ng mga hindi mga Israelita. Ngayon tanong, Pastor, paano kung ako'y may asawa na? Unbeliever yung asawa ko, hihiwalayan ko rin ba sila? Kasi ang naging tugon sa kanila, hihiwalayin nila yung kanilang mga asawa. Pero hindi. Kung ang asawa mo'y unbeliever, at ikaw ay believer, ang sinasabi naman dito sa 1 Corinthians chapter 7, maging mabuti kang halimbawa sa asawa mong hindi mananampalataya. May tungkulin ka rin. Hindi sapat na dahilan para kayo'y maghiwalay. Ang sinasabi, maging mabuti kang halimbawa sa iyong asawa na iyong pinanumpaan. Kumbaga, yan yung pinapaalala sa atin. At dito, kumbaga, ang sinasabi nga na a believer and an unbeliever have totally different values and goals. Ang isang mananampalataya at ang hindi mananampalataya, magkaiba yan ng values, ng mga layunis, ng mga priorities. Kaya nga, magkaiba ng kingdoms yan eh. Kingdom of God and kingdom of the world. Ika nga. Sa pangalawa, sa letter B, pinapaalala sa atin dito, Scripture
reveals to us what sin does to people. At ang pangkaraniwan na pandaraya ng kaaway, Satan always sugarcoats sin to make it look appealing. Isang pandaraya ng kaaway ay masyadong kaparaanan niya na parang medyo pinatatabang o pinalalamya ang kasalanan para nang sa gayon ay maging kaakit-akit sa mga mananampalataya para ito'y kanyang kagatin. Pero ang paalala sa atin, huwag kang makipaglaro sa kasalanan. Kasi akala mo magtatagumpay ka. Hindi mo alam, nagsisimula ang isang malaking kasalanan sa unti-unting patikim-tikim hanggang hindi ka na makatakas. Ika nga. Kumbaga dito, isang paalala na huwag kang makipaglaro sa kasalanan. Pag nakipaglaro ka, magiging bandage ka, matatali ka, at ito ang magiging daan para ikaw ay masira. Kasi akala mo kaya mong lusutan. Ang sabi nga niya rito, God's word plainly warns us that sin not only enslaves us and eventually destroys the sinner, it also takes a toll on others. Yun ang nakakalungkot. Kapag nagkasala ka, hindi lang ikaw ang apektado. Apektado yung mga nasa paligid mo. Kapag nagkakasala ka, kasalanan mo, idinamay mo ang pamilya mo. Kumbaga, nadadamay yung mga mahal mo sa buhay dahil sa pagkakasala mo. Kumbaga, isang paalala sa atin na huwag nating hayaan na kapag alam mong kasalanan, ayon sa salita ng Diyos, huwag ka nang makipaglaro. Huwag mo nang subukan. Sabi niya, huwag mo nang subukan. Nakakulong ka tuloy. Pangalawa, ang paalala sa atin dito, what must be the reaction against sin? Ano ba ang kailangan nating maging reaksyon laban sa kasalanan? Ang isang malinaw na ginawa rito ni Ezra, nung malaman niya yung kasalanang ginawa ng mga Israelitang kasama niya na bumalik sa Israel, na nag-asawa ng mga hindi Israelita, kumbaga, sineryoso niya. Hindi niya binaliwala. Katulad sa atin, halimbawa, kapag alam mong may nagsabi sa iyo ng kasalanan, may nakapagbanggit sa iyo na medyo reliable naman, ika nga, huwag mong babaliwalain. Seryosohin mo. Kasi yung iba para bang tinatawanan lang eh. Ay, uso naman yan eh, pabayaan mo lang. Ang kasalanan ay kasalanan. Anong ginawa rito ni Ezra? Kumbaga, pinunit niya ang kanyang damit, binunot niya ang kanyang buhok, ang kanyang balbas, bilang tanda ng kanyang pagdadalamhati. Naupo siya sa isang sulok at hinintay niya ang tamang oras ng kanyang offering na gagawin. Sa Matthew 5:4, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Dapat tayo malungkot. Dapat kang malungkot kapag alam mong nagkasala ka. Huwag mong ikasiya yan. Dapat kang malungkot kapag alam mo si kapatid ay nahuhulog sa pagkakasala. Huwag mong pabayaan yan. Katulad ni Ezra nung malaman niyang yung mga kasamahan niyang mga Israelita nahulog sa pagkakasalang muli. Nalungkot siya, nagdalamhati siya. Hindi natin dapat ikasaya kung ako o ikaw o sila ay nahuhulog sa pagkakasala. Seryoso kapag sinabi mong ang isang kapatid o isang tao ay nahuhulog sa pagkakasala.
The reason so many professing Christians lack joy is that they have never experienced a real deep conviction of sin, which is the essence of the gospel. Yun ang sadyang nakakalungkot kasi hindi nila lubusang naiintindihan kung ano ang lalim kapag sinabi mong kasalanan. Dapat mong maintindihan kung ano ibig sabihin ng lalim ng kasalanan na nagagawa mo. Dapat mong maintindihan yan. At dito, kaya yung iba, kumbaga para bang aayaw nilang pakinggan kapag may pinag-usapang kasalanan. Kasi ang pakiramdam mo, feeling matuwid naman to. Ako lang nakikita. Hindi. Ang batayan nga natin ay kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Pag sinabi ng salita ng Diyos na kasalanan niyan, dapat nating ikalungkot. Hindi natin dapat ikatuwa. At ang sabi nga niya rito, conviction is an essential preliminary to true conversion. Yung malamang nagkasala ka, ito magiging daan para talagang magising ka sa kalalagayang mong espiritual. When the sense of sin is despised, the consequence is that men live into religion and then live out again. Ano ibig sabihin yan? Halimbawa, yung si Sister Tess, ang sabi niya kanina, yung mga original dito, matagal na, kaya hindi na niya nagagampanan physically kasi mahina na yung katawan niya physically. Kumbaga, sa tagal niya halimbawa, ilang taon ng Palermo? 27, running to 28. Kumbaga sa almost 28 years ng LJPF Palermo, paniguradong may mga nakita yan mga dumarating, umaalis, dumarating, umaalis. Dumarating, umaalis. Kokonti ang nananatili. Bakit? Kasi hindi nila naintindihan kung ano yung conviction of sin. Na kaya ka talagang na-convert, naintindihan mo kung saan ka pinatawad doon sa kasalanang iyong nagawa. Kaya hindi ka aalis, babalik, kundi naintindihan mo kung saan ka isinave, iniligtas, kaya ka nananatili kasi hindi dahil kung saang building, kundi dahil kay Kristo. Ika nga. Kaya yung dumarating, umaalis, hindi ganun kalalim ang kanyang pagkakaintindi sa conviction of sin kung saan siya iniligtas. Yun ang reality nun. Kaya yung sins ay yung essence of joy na dapat niyang nararamdaman sa buhay niya, hindi ganon kalaki. Ika nga. Yun ang reality nun. At dito, ang sabi nga niya rito, genuine Christianity is consists of holy affections. Kung totoo kang naging Kristiyano, kung totoo kang tinanggap mo si Kristo bilang personal Lord and Savior, meron kang mga bagay na nanaisin na may kinalaman sa Kanya. Ano yon? Ang Kanyang kabanalan. Sapagkat ang Diyos ay banal. Katulad yung pinag-aralan natin last week. Holy, holy, holy is the Lord. Kaya nga sabi nga niya rito, when God changes our hearts through the new birth, He gives us new desires for holiness and a hatred towards sin. Ang nanaisin mo na lumakad sa kalooban ng Diyos, sa Kanyang kabanalan, mas malulungkot ka talaga kapag yung napopol ka, nahuhulog ka sa pagkakasala. Yan yung pinapaalala sa atin. At ang paalala nga, hindi naman yung one click. Kasi nga, habang naririto tayo, yung perseverance, yung paglakad natin, yung sanctification, hindi pare-parehas. Ika nga. Kaya yung sinasabi rin, kumbaga, para kang ginto na dumaraan sa apoy para lumabas ang pagiging puro mo na mananampalataya. Ika nga. At dito, ang sabi nga niya rito, a disquising mark of a true Christian is that he mourns over sin, both his own sins and the sins of others. Nalulungkot siya
kapag nahuhulog siya sa pagkakasala, nalulungkot siya kapag alam niyang si kapatid ay nahuhulog, bumibigay sa pagkakasala. Kaya dito, nalungkot si Ezra nung malaman niya na nagkakasala yung kanyang mga kapwa Israelita. Kumbaga, nagdalamhati siya. Pero, itong titingnan mo ha, si Ezra, hindi kasama dun sa mga nag-asawa ng mga babae o mga taong naiwan doon na hindi Israelita. Pero ibinilang niya ang kanyang sarili na isang nahulog din sa pagkakasala. Katulad sa atin. Kapag halimbawang si kapatid na balitaan mong nahuhulog sa pagkakasala, nagkakamali, wala kang dahilan para magyabang, magmalaki. Kasi hindi mo alam, baka sa susunod, ikaw naman ang mahulog sa pagkakasala. Walang malamalakas. Walang malamalakas. Ngayon, season niya. Mamaya, baka season mo. Baka bukas, season niya. Ika nga. Nothing to boast. Ika nga. Wala kang dapat ipagmalaki. Ganon ang nakita ni Ezra. Hindi siya nag-asawa ng babaeng naiwan doon na hindi Israelita, pero ibinilang niya sa sarili niya na kasama siya na dapat malungkot, magdalamhati sa pagkakasala ng kanyang kapwa. Ika. Katulad halimbawa ng pastor, nakakalungkot kapag mababalitaan mo ang iyong mga kasama sa iglesia ay nahuhulog sa pagkakasala. Ganon. Ang sabi nga sa Ezra 9:4, "Then were assembled unto me everyone that trembled at the words of the God of Israel because of the transgression of those that had been carried away, and I sat astonished until the evening sacrifice." Kumbaga, nung mabalitaan ni Ezra, nagdalamhati siya, hinintay niya yung tamang oras para siya'y mag-alay ng handog para sa kasalanan ng kapwa niya. Ika nga. Yung pangatlo, ang sabi nga niya rito, pakikontrol nga, ayaw mag-usog. Paki-forward. Ipindutin mo na lang, paki-forward mo na lang. Number 3. Okay. Ang sabi niya rito, what can you do if you fall to sin? Anong gagawin mo kapag halimbawang ikaw ay mahulog sa pagkakasala? Dapat nating maintindihan, kahit sabihin mong Kristiyano ka, ang isang Kristiyano, a Christian is able to sin and not able to sin. Ang isang Kristiyano, may kakayanan siyang hindi magkasala kasi nasa sa kanya na ang Santong Espiritu. Pero, pwede rin na kapag nahulog ka, normal na talagang dadaan ka na pwede kang madaya. Able to sin. Kaya dito, anong klaseng kasalanan, kasalanan ay kasalanan. Ika nga. Katulad halimbawa sa fall of man, napawalay ang tao sa piling ng Diyos dahil sa simpleng pagsuway ni Adam and Eve. The godly reaction kapag ang isang tao ay nagkasala, kumbaga kailangan nating humingi ng kapatawaran, confession. Sa 2 Chronicles, chapter 6, verse 24 to 26.
And if thy people Israel be put to the worst before the enemy, because they have sinned against thee, and shall return and confess thy name, and pray, make supplication before thee in this house, then hear thou from the heavens, and forgive the sin of thy people Israel, and bring them again unto the land which thou gavest to them and to their fathers, when the heaven is shut up, and there is no rain, because they have sinned against thee. Yet, if they pray towards this place, and confess thy name, and turn from their wicked, when thou dost afflict them. Kumbaga, the godly reaction to sin is to confess it without excuse to the God of mercy. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos na mahabagin. Ang sabi nga niya rito, humble before our God and confess your sin. Magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos at aminin mo ang iyong pagkakasala. Confession acknowledges the absolute righteousness of God in all His dealings with us. Ano sabi? Confession acknowledges the absolute righteousness. Yung buo, yung kompletong katuwiran ng Diyos sa pakikitungo niya sa atin. Kaya nga doon sa verse 15, ang sabi ni Ezra, O Lord God of Israel, you are righteous. Ang Diyos natin ay matuwid. Siya ang tunay na matuwid. At dito, kumbaga, ipinakikita ni Ezra na matuwid lamang yung kaparusahang tinanggap ng mga Israelita kung bakit sila napatapon ng matagal, inalis sa Israel, sa Jerusalem, dahil sa kanilang mga kasalanan. At sabi niya, kumbaga, sa verse 13 ng chapter 9, Ezra acknowledges that God has given less that they have deserved. Kumbaga, less. Bakit? Nakabalik pa nga sila eh. Kumbaga, hindi lubos na kaparusahan ang ibinigay sa mga Israelita. Ika nga. At ngayon, sa pagkakataong ito, matuwid lamang na kung ano yung tatanggapin naming kaparusahan kasi sa pagkakataong ito, bumabalik na naman kami sa pagkakasala. Ang sabi ni Ezra, kumbaga ganon ang tao, ganon ang Kristiyano, ika nga. Pinatawad na siya, saglit lang, nakakalimutan niya, pinatawad siya, ngayon babalikan na naman niya, ika nga. Pero ang Diyos mahabagin. Aminin mo na talagang karapat-dapat lang ikaw humingi ng kapatawaran sa pagkakasalang nasusuway mo siya, ika nga. Pangalawa, na pinapaalala sa atin, confession submits to God's righteous dealings without complete or excuse. Yung pag-amin ng pagkakasala ay tinatanggap mo na matuwid ang Diyos, kaya kung ano yung sinabi niya na kasalanan mo, kasalanan mo. Kasi, bakit? Dito, ang sabi niya, without complaint or excuse. Maaring sabihin siguro ni Ezra kapag yung, Yahweh, kasi yung dinatnan namin dito sa Jerusalem, kokonti yung mga kasama naming kapwa naming Israelita o kapwa naming mga babae o lalaki. Kaya ito yung mga libera. Kaya sa kanila kami kumuha ng asawa. Hindi sila nag-excuse ng ganon. O sinabi nila, pwede naman siguro na maging sila ang aming impluwensyahan. Kaya okay lang siguro na sila ang aming maging asawa. Hindi nagdahilan ng ganon si Ezra.
Ang nakita ni Ezra, sinuway nila ang utos ng Diyos para sa kanila. Ika nga. Nag-submit siya. Kasi ito yung sinasabi ng kasulatan, kasalanan yan. Ika nga. Hindi nagdahilan. Walang excuses. Kasi ito ang pamantayan eh. Kaya nga sabi kanina, ano magiging pamantayan para sa kasalanan? Ang salita ng Diyos ang pamantayan sa kasalanan. Ang nakakalungkot lang kasi, minsan, ang tinitingnan mong pamantayan ay kung ano sinasabi ng mundo. Hindi na yung sinasabi ng salita ng Diyos. At, ang paalala nga sa atin, kumbaga, si Ezra, nanalangin siya, tinanggap niya na sila ang nagkakasala. Ika nga. Isinama niya ang kanyang sarili. Hindi niya in-excuse ang kanyang sarili. Kumbaga, tinanggap niya na bahagi siya sa nagkulang. Yung sinasabing command responsibility rin siguro to. Ika nga. Kaya yung pangatlo na pinapaalala sa atin dito, confession agrees with God concerning His view of our sin. Kumbaga, ito, ang tingin ng Diyos, kasalanan yan, kasalanan yan. Walang excuses. Sa harapan ng Diyos, pag sinabing kasalanan, kasalanan. Kasi sa tao kasi, ang ginagawa kasi ng tao, ugali ng tao, binabago niya. Mini-minimize niya ang standard ng kasalanan. Binabaluktot niya para pumasok ang kanyang katwiran. Pero sa Diyos hindi. Pag sinabing kasalanan, kasalanan. Sa Ezra chapter 9, verse 5, tsaka 6, ang sabi nga niya rito, I fell on my knees and spread out my hands to the Lord my God, and I said, Oh my God, I am too ashamed. Hiyang-hiya ako. And humiliated to lift up my face to you, my God, for our iniquity, sapagkat ang aming kasalanan ay mas mataas pa kaysa sa amin. Ika nga. Higher than our heads and our guilt has grown up to the heavens. Kumbaga sobra. Sobra na ang kasalanang nagagawa ng mga Israelita sa mga pagkakataong ito. Kaya nga, ang paalala sa atin, ang pamantayan ng Diyos, pag sinabing kasalanan, kasalanan. Hindi yung kung ano yung pananaw mo ang siyang nasusunod. Hindi ganun. Kung ano sinabi ng Diyos, yun ang dapat nating tingnan. Pangapat, ang sabi nga niya rito, confession casts the sinner on God's undeserved mercy based on the sacrifice of Jesus Christ. Kumbaga, undeserved mercy. Dahil sa paghingi ng paumanhin ng isang makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa habag ng Diyos, pero dahil sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoon Kristo, nagiging karapat-dapat tayo. Ika nga. Kumbaga, yung pananaw na sinasabing hinintay ni Ezra yung evening offering para siya'y maghandog. Kumbaga, bakit? Kasi yung evening offering, kumbaga medyo late na, ang sabi naman ng mga commentator, yung evening na yun, mga bandang 3:00 or 4 ng hapon. Ibig sabihin, halos tapos na sa trabaho, ika nga. Kaya ang mga tao noon, siyempre, labasan na sa mga empenyo nila, mas marami nang makakakita sa kanya, ika nga. Sa kanyang gagawing paghahandog, ika nga. Kumbaga magiging ehemplo yung kanyang gagawing paghahandog kasi ilalapit niya ang mga taong itong nagkasala. At yung paghahandog, alam naman natin, magkakatay ng animale. Sinong nire-represent nito? Sa Old Testament ganon, pero sa New Testament, ginawa na ng ating Panginoong Kristo yon.
nung siya'y mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo, inilalapit natin sa ating Panginoong Kristo para na sa gayon, yung undeserved mercy ay maging karapat-dapat sila sa pamamagitan ng pagtanggap, pagsampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kumbaga, ipakikita ron. Ang sabi nga niya rito, the Old Testament sacrifices pointed ahead to the shed blood of God's perfect and final sacrifice, the Lord Jesus Christ. Through faith in Christ's blood applied to our hearts, we can draw near to God for cleansing from all of our sins. Sa 1 John chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung aaminin natin ang ating mga kasalanan, handa tayong linisin ng Diyos sa lahat ng ating mga karumihan. Kaya nga mga kapatid, ang sabi nga niya rito, aminin natin. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Confession. Ngayon baka sasabihin mo, di ba yung confession, ginagawa yun ng mga pinanggalingan natin sa Roman Catholic? Di ba tayo Kristiyano na, Reformation, hindi na natin ginagawa yun? Kung minsan, kailangan mong aminin ang kasalanan mo sa taong mapagkakatiwalaan mo. Kasi magkakaroon ka ng sense of responsibility na ito yung magpapaalala sa iyo na nagkakamali o nauhulog ka na naman sa pagkakasala mo. Pero siyempre, mag-ingat ka kung kanino mo sasabihin, baka i-marites ka. Ika nga. Kumbaga, ang sinasabi niya rito, yung corporate na tinatawag niya rito, yung corporate sharing, kaya nga, di ba, kaya may mga cell group ko minsan, yung corporate sharing, doon kayo nag-o-open up. Doon kayo nag-o-open up para kung ano yung weakness mo, kahinaan mo, doon mo na i-release. Kaya masasamahan ka, alalayan ka, katulad din sa pananalangin. Kasi si Ezra rito, inilapit niya sa pananalangin ang mga taong nagkasala. Kaya dito, kumbaga, nung tanggapin natin ang ating Panginoon Kristo bilang personal Lord and Savior, pinatawad na tayo, past, present, future. Pero yung confession of sin, napakahalaga nun. Kaya nga sa ating pagsamba, huwag nating babaliwalain yung paghingi ng kapatawaran at paglilinis ng ating puso't isipan. Kasi kumustahin mo ang sarili mo, anong mga inisip mo? Paniguradong nag-isip ka ng puro kalokohan? Nagsalita ka ng mga bagay na hindi ka nais-nais? Nakagawa ka ng mga bagay na hindi ka nais-nais? Sa harapan ng Diyos, ang kasalanan, kasalanan. Hindi mo may tatago yan. Akala mo na itatago mo kasi walang nakakakita sa'yo. Pero nadyan ang Diyos. Hayag sa Kanya lahat. Kaya, confession of sin, yung pananalangin natin, napaka-importante na humihingi tayo ng paglilinis sa ating mga. Kasi kumustahin mo ang ginawa mo sa nakalipas na 1 buong linggo, paniguradong nahulog ka anumang bagay. Sa isip, sa salita, sa gawa. Meron kang nagawa, meron kang naisip, may nasabi ka na nagkasala ka. Kaya humingi tayo ng kapatawaran. Kaya dito, ang paalala sa atin, ang sabi nga niya rito, Ezra and the Israelites' repentance was intense and genuine. Totoo, yung paghingi ng kapatawaran ni Ezra at ng mga Israelita. Bakit? Pagdating sa chapter 10:1 and 2, maging sila, yung mga Israelita na nakakita kay Ezra, kasama niyang humingi ng pamanhin, nanalangin, umiyak.
dahil sa pagkakasalang kanilang nagawa. Kumbaga, yung mga taong nakakita kay Ezra, umiyak na rin, nagdalamhati na rin kasi nakita nilang tunay ngang sila'y nagkasala. Kaya mga kapatid, ang paalala ng Panginoon sa atin ngayon, boundary against sin. Paalala, baka nahuhulog ka sa pagkakasala. Do not let sin deceive you. Huwag mong hayaan na malinlang ka ng kasalanan. Huwag kang makipaglaro. Sa isip, sa salita, sa gawa, pwede kang magkasala. Do you recognize your sin offends God's holiness? Hindi natin maabot ang katuwiran, kabanalan ng Diyos kung tayo'y nahuhulog sa pagkakasala. If you confess, it must be genuine. Kumbaga dapat totoo. Kung humihingi ka ng paumanhin, dapat totoo, hindi yung ali-alibay lang. Are you truly repentant and saved? Totoo nga bang pinagsisisihan mo ang mga pagkakamali mo? Tunay ka nga bang ligtas? You cannot truly value what Jesus Christ had done and what it gives in you. Hindi mo tunay na mapapahalagaan ang ginawa ng ating Panginoon Kristo at kung ano yung mga bagay na ibinibigay niya sa iyo, inner peace, inner joy, hanggat hindi mo nakikita yung kasalanan at kung ano yung dulot ng kasalanan nito para sa iyo. At ang sabi nga, true worship is to represent our lives and how we live it. Kaya yung tunay nating pagsamba, maipapakita natin yan kung paano ka mamuhay at kung paano mo to isinasagawa. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa mensahe mong pinagkaloob sa mga sandaling ito. Tunay nga, O Diyos, katulad ng mga Israelita, Lord God, ilang beses mo na silang pinatawad. Ilang beses mo na silang kinahabagan, Panginoon. Pero may mga sandali pa rin na nahuhulog sa pagkakasala. Pero mahabagin ka, O Diyos. Mapagpatawad ka. Diyos ka ng pag-ibig, Panginoon. Kaya nga po sa mga sandaling ito, kami rin, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Kaya nga po sa mga sandali na kami nahuhulog, hindi namin naibibigay ang the best na paglakad para sa iyo. Maaaring kami nakagawa, nakapag-isip, nakapagsalita ng mga bagay na hindi kanais-nais para sa iyo. Patawad po ang aming dalangin. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na tunay nga ang bawat aral na aming napapakinggan. Hindi lang po ito, Diyos, napakinggan dito sa kanan, lalabas sa kaliwa. Bagos ito po, Diyos, ay pumasok sa aming puso't isipan. Matanim, Panginoon, ang pananampalataya, ang buto ng pananampalatayang ito. Mag-grow, Panginoon, ang buto ng pananampalatayang ito. Upang nang sagin, tunay nga na mamunga, Panginoon, sa aming buhay ang mga salita mo, Panginoon. Dalain ko, O Diyos, na tunay ka naming maparangalan sa pamamagitan ng buhay na binabago mo, Panginoon. Lord God, dito po, O Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat sa tayong pangalamang ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Patuloy po tayong manalangin, ipanalangin po natin ang mensaheng ating napag-aralan. Manalangin po tayo.